RPMG. Kabahagi mo, radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga. Sasahim papawid na Professor on Air. Professor on Air. Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan. Professor on Air. Professor on Air. Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone. Professor on Air. Professor on Air. Kasama si Professor Willie Perez. Professor Willie Perez. Dito lang sa RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Ang radyo ng Pilipino. Professor on Air. Professor on Air. Mga kabahagi sa Metro Manila at sa buong mundo, welcome po sa Professor on Air ng Radyo Pilipino Media Group. Binabati ko ang mga taga-subaybay sa ibayong dagat at lahat po na nakikinig sa sister stations ng Radyo Pilipino Network sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Tayo ay napapanood ng High Definition at Live sa YouTube channel. Ganon din sa Channel 100 ng Converge Cable TV System sa buong Luzon. At yan po naman sa RTV Tarlac Channel 26. Ito po si Willie Perez. Professor on Air. Professor on Air. Mga kabahagi, mga kaibigan, nagbigay po ng mga pangunahing palatandaan ang mga eksperto kung may tama ng cancer ang isang tao. Umiiral po ang kidney o renal cancer kapag naging malignant o nasira ng gusto ang kidney cells na kapag hindi po na-control, mga kaibigan, ay lumilikha ng tumor. Ayon po sa mga dalubhasa, isang palatandaan ng dugo sa ihi, pasintabi po sa mga kumakain, yung pong dugo sa ihi na delikadong pagmula ng impeksyon o kidney stone. Pangalawa, ang pananakit sa likod o tagiliran. Madalas po, ang pananakit kahit pa walang matatawag na physical injuries mula sa lower back, tuloy-tuloy po sa parting tiyan. Minsan ay may bukol o pamamaga sa gilid ng katawan ng parting kidney. Mahalaga na ito ay malaman at ma-assess kaagad ng doktor upang maaksyonan kung anong tama na gawin. Palagi rin parang pagod at nilalagnat ang may posibleng tama ng kidney cancer. Wala pong ganang kumain at mabilis ang pagpayat na wala namang malinaw na basehan o hindi po maipaliwanag. Sinabi ng mga eksperto na mahalaga ang early detection at gabay din ni Dr. Peter Julian Francisco, ni Dr. PJ, iwasan po ang anumang self-medication. Samantala po naman, may payo ang mga health experts sa mga may edad 50 kung papaanong hindi tatanda kaagad nang walang masyadong effort. Kapag 50 na po ang edad, maraming nagiging pagbabago sa katawan ng tao, loob at labas. Ayon po sa medical board member na si Lauren Manaker, maraming mabisang paraan para sa healthy aging. Una, mainam daw na mag-take araw-araw ng supplemental collagen upang ang balat ay magmukhang bata. Sinabi rin na naturang dietitian na importante sa healthy aging ang pagkain ng isda na nakakabawas ng panganib sa pagkakaroon ng sari-saring sakit dahilan po sa pag-edad. Ang isda na sinasabing mayaman sa omega-3 fatty acid ay panlaban po sa Alzheimer's disease, sakit sa puso at cancer. Ang araw-araw na pagkain ng prutas at gulay ay nagpapabagal din sa pagtanda ng isang tao. Sinabi pa ni Manaker na kung nais pa ng tao na mabuhay ng mahaba, dapat tuldukan ang paninigarilyo dahil apektado nito ang daloy ng dugo sa balat ng tao at nagpapabilis sa pagtataglay ng wrinkles. Mga kabahagi, mga kaibigan, sikat ang Egypt sa pagkakaroon ng mga pyramid, lalo na ang pamosong Pyramid of Giza. Pero may ginagawa ngayon na malaki at bagong pyramid sa Germany na tatawaging Time Pyramid. Ang kakaibang public art project na naisipan ng artist na si Manfred Laber nito lamang 1993 ay itinatayo sa maliit na bayan ng Wemding.
Gayunman, aabutin pa daw ito ng mahigit 1,000 taon bago makumpleto hanggang sa taong 3183. Ayon kay Laver, ang long-term project ay magiging simbolo ng tinatawag na reflection on time o pagbabalik tanaw sa nakalipas, legacy at malaking papel na ginagampanan ng public art. Bagamat namatay na noong 2018 si Laver, bahala na daw ang susunod na mga henerasyon na maka-appreciate at mag-interpret sa proyekto na bawat block na inilalagay ay katumbas ng 1 dekada o 10 taon. Ang latest block na nagkakatimbang ng 6 na tonelada o katumbas sa bigat ng 3 2-ton Japanese cars ay inilatag nitong 2023. Ang kasunod na block ay sa 2033. Yan po naman ang unang bahagi ng ating knowledge sharing, ang mga trivia, tips remembered by yung teacher. Yan na po ang susunod. Professor on Air. Professor on Air. Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino. Sa patuloy na pag-usbong ng online transactions, dumadami rin ang mga online scammers na maaaring manloko gamit ng phishing emails, peking online sellers at investment scams. Ang mga panlolokong ito ay hindi lamang nagdudulot ng pagkawala ng pera, kung hindi pati na rin ng personal na impormasyon. Upang maiwasan ang mga ito, huwag basta-bastang magbigay ng personal na detalye. Tiyaking lehitimo ang kausap o website. Maging maingat sa mga alok na tila too good to be true. Ugaliin ding gumamit ng mga strong passwords o two-factor authentication at i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Maging mapanuri at protektahan ang iyong sarili sa digital na mundo. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radio Pilipino. Welcome back sa klase! Nagbabalik ang Professor on Air. Professor on Air. Kasama si Professor Willie Perez. dito lang Sa RPMG, Radio Filipino Media Group. Ang radyo ng Pilipino. Quote of the day. Quote of the Day. Quote of the day. Mga kabahagi at mga kaibigan, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ating pong quote of the day: in order to change your life, you must change your thoughts. Ano ang malalim na kahulugan niyan? Ang buhay mo at kapalaran depende kung paano ka mag-isip. Yan ang sinasabi. Magiging maganda ba ang araw mo o parang malas? Depende kung paano ka mag-isip, kung anong mentality meron ka. Isipin mong talunan ka, madalas kaysa hindi, yun ang magiging ikaw. Feeling mo broke ka palagi, talagang walat wala ka, most of the time ganun ka. Pakiramdam mo ay magkakasakit ka at isip ka ng isip, yan! Yang stress ang gigaba sa'yo, tandaan po ninyo. So, ano ang mas mainam na gawin? Think positive at bumarkada ka rin sa mga winner at yung pong mga paasensong mag-isip. Distansya ka sa mga negatibo, mga toxic at mga tao na tulunan ang takbo ng kaisipan. Yung para bang tapos na yung mga himagsikan no? Parang katipunerong lahat na lang nilabanan, no? Swimming against the tide. Ang isa po sa mga masarap barkadahin, itong sina Engineer Clessy, ito si Darren, kaya masarap katrabaho yung meron kayong good chemistry Okay, dumako tayo sa ating sa ating grammar check, no? Paano ba sabihin ang kapalit-palit ba ako? Paano sabihin yan? Ito po ayan po yung common expression ng mga Pinoy kapag sino man sa magkasintahan, mag-asawa o magsing-irog ang naghihinagpis sa nagtaksil o nang iwan sa kanya. So, paano ba sabihin using the second language? Ito, pakinggan natin to, engineer. Is that easy for you? Is that easy for you to find someone else? Am I that easily replaceable? Then, samahan mo ng parang sobrang lungkot na muka. Parang you frown, di ba? Yan, mukhang disappointed. Am I not worthy? Is that easy for you to replace me? Sabay, buntong hininga. Do I matter that little? Am I just another option? Sabay talikod po, nakatingin sa malayo, sisinghap-singhap.
Ay, ewan ko kung yung salitang replaceable maging parang irreplaceable. Lagyan mo lang ng prefix. Di ba, engineer? Di ba, Darren? O, baka yung irreplaceable maging yung term na yan maging indispensable. Ha? Kung ano man tamang ano dyan. Kung ano man tamang opposite niyan. O, ano naman sa English yung bahala na? Alam nyo, yung bahala na, yan kasi, Darren, mga kaibigan, excuse me. Yang kasing bahala na, parang galing yan sa salitang yung bathala na. Isa yan sa mga natutunan natin sa ating mga ninuno at saka yung iba diyan nakuha pa natin sa yung mga colonial powers na sumakop sa atin, kagaya ng mga Kastila na tayo ay sinakop ng mahigit 300 taon. 333 years to be exact. So pag sinabing bathala na, no matter kung anong kakayahan mo, kahit alanganin, bahala ng bathala na ang Diyos sa'yo, Diyos na bahala sa'yo, paano natin sabihin yon? Ha? O, eto, ang pwede nyo sabihin in English. We'll cross the bridge when we get there. O di kaya, let's see what happens. Ako, nahuli ako ng girlfriend ko na nakatingin sa iba, sa mall. Nasa second floor lang pala siya. Let's see what happens. Come what may. Here goes nothing. I'll take my chances. Huling pera ko na ito. Wala na rin akong pamasahe. Isugal ko na rin. Patay kang bata ka. Yun ang mahirap. Diba, pagka yung sugal, hindi mo naman dapat iniaasa ang kinabukasan mo sa mga ganyan. Isusugal mo yan. Magtrabaho ka na maayos. Di ba merong isang komedyante na nagsabi, natalo daw siya ng mahigit 1 billion. Mabuti raw na nangyayari yon. Ayun ang naririnig ko na sinabi, mabuti raw na nangyayari yon para matuto siya. Hindi. Kami alam na naming hindi okay ang pagsusugal di ba? Kailangan ba mauntog ka muna lagi para bago ka matuto? Alam namin hindi okay yan. Bakit kailangan pa naming magsugal muna ng ganon? Kaya may isugal ka o wala, alam namin hindi tama yung pagsusugal na yan. Bakit kinakailangan masaktan ka muna o malugi ka muna? Hindi. Dapat magtrabaho ka ng marangal, iasa mo ang kinabukasan mo sa tulong ng Panginoong Diyos, magsikap ka, di magiging okay. Tandaan po ninyo, mistakes are for remembering, not repeating. Smart people learn from their mistakes, but the sharp ones learn from the mistakes of other people. Ang daming nanonood sa ating Facebook Live, no? At nakakataba ng puso at YouTube channel, pati yung mga nasa probinsya nakikinig sa radyo. Idol ko siya. Idol ko siya. Idol ko siya. Idol natin, si Stephen King, isang sikat na American author na sangkaterbang beses na na-reject bago nakamit ang kanyang mga pangarap sa buhay. Mga kaibigan, kilala po si King bilang King of Horror. Siya po ay bantog sa mga aklat na katatakutan, suspense, crime, science fiction, fantasy at mystery. Bata pa lamang, marami ng pagtanggi, pag-ayaw at pag-isnab ang ginawa ng iba sa mga trabaho ni Stephen King. Noon daw siya ay 14 anyos pa lamang, inamin ni Stephen na halos bumigi na ang pako sa dami ng rejection papers na nakatusok sa pintuan. Walang-wala po si Stephen noong unang mag-try na magsulat. Kasama niya ang asawa na nakatira sa trailer truck habang parehong nagtatrabaho ng kung ano-ano, matupad lamang ang pangarap bilang writers. Sa sobrang hirap ng buhay, kinailangan nilang manghiram ng damit noong araw ng kasal. Umabot po sa 60 rejections ang inani ni Stephen bago nakapagbenta ng kauna-unang short story, The Glass Floor, sa halagang 35 cents. Maging ang isa sa best-selling na librong Carrie ay hindi patok nung una at 12 beses pong na-reject. Bandang huli ay nagustuhan ito ng Signet Books na pumirma ng paperback rights sa halagang $400,000. Kalahati nito ay napunta po kay King. Ito ang naging susi at tuntungan niya sa mga sumunod na tagumpay ng kanilang buhay. Stephen King, na hindi nawala ng pag-asa at nagpursige sa buhay sa kabila ng mga pagsubok at pagbaliwala ng iba, idol ka namin. Professor on Air. Professor on Air. RPMC.
Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ng standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Walang paligoy-ligoy, walang paasa. Ang boses ng bayan, kaagapay ng masa, mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo. Serbisyo, todo. Welcome back sa klase! Nagbabalik ang Professor on Air! Professor on Air. Kasama si Professor Willie Perez. Dito lang sa RPMG, Radyo Pilipino Media Group. Ang radyo ng Pilipino. Professor's Trivia. Professor's Trivia. Professor's Trivia. Good morning nga pala sa mga nakaantabay sa YouTube channel at sa Facebook Live, lalo na sina Dr. Cecilia Balawing at ang mga opisyal ng Council of Management Educators and Professionals in the Philippines sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang mga alumni ng Philippine Normal University, lalo na mga kabatch ni Teacher Violi Perez, at ganun din ang mga taga-Carmona, Cavite, sina Marites Brillantes and family. Maraming salamat po. Kakaiba ang mga kabaong noon kumpara sa mga ataol sa ngayon. Noon po mga kaibigan ay mayroon pang tinatawag na safety feature ang mga kabaong. Sakaling nagkamali na mailaga kang isang bangkay na baka buhay pa pala o mabuhay pang muli. 1843 mga kaibigan, ang kakaibang ataol ay dinisenyo ni Christian Henry Eisenbrandt sa layuning bigyan ng pag-asa ang ilang baka mapalagay sa ataol. Subalit buhay pa pala. Gumagana ito sa pamamagitan ng paglalagay ng hinge o seradura na konektado sa mga pihitan at spring na activated ng motion detecting device ng kabaong. Sa sandaling may gumalaw sa kahon, madedetect ito sa dalawang paraan. Una, mga kaibigan, ay ang singsing sa kamay ng bangkay, ang metal plate sa ulo nito na may tali, lahat po yan konektado sa lead catch. Yung singsing sa kamay ng bangkay. Ano pa? Yun pong metal plate sa ulo. Yung dalawang yan konektado. Pag yan ay gumalaw, ibig sabihin buhay pa pala yung nakasuot dun sa kahon na yun. Bukod po sa opening mechanism, ang life-preserving na ataol ay may mesh sa takip upang doon makahinga ang bangkay na baka buhay pa pala habang sinisikap na makalabas sa kanyang kinalagakan. History. Alam nyo, napabantog po ang pangalan ni Princess Anastasia matapos ang sinasabing brutal na pagpatay sa kanya at sa buong pamilya, na ang may kagagawan po ay ang mga miyembro ng Bolshevik Secret Police. Taong 1918, nang isa-isang paslangin ang mga miyembro ng royal family, kabilang po si Anastasia na bunsong anak ni Tsar Nicholas II. Gayunman, sinasabing walang nakitang bangkay sa pinangyarihan ng massacre na kabilang sa nasawi ay magulang ni Anastasia at 3 kapatid na babae.
Dahil dito umugong po ang mga balita noon na siya'y posibleng nakatakas at ito nagtulak sa iba upang magsamantala. Maraming ibang babae ang nagpakilala at nagpanggap na siya ay sila daw po yung Anastasia. Nagpanggap po, impostor. Hanggang sa ang kanila pong mga panlilinlang o panloloko sa mga otoridad ay mabuking nang matagpuan ng labi ng prinsesa noong 2007. Isa po sa mga impostor si Nadeza Vasilyeva ng Siberia, naaresto habang naglalakbay papuntang China. Napag-alaman na noong una ay humihingi siya ng tulong kay British King George V at nagpakilalang siya nga ang prinsesa. Isa pang nagpanggap si Eugenia Smith na gumawa ng nobela at nagkwento kung paanong mabuhay na kabilang daw sa Russian imperial family. Gayunman, hindi nawala ang duda ng marami sa kanyang pagkatao dahil hanggang sa namatay siya ay hindi ito pumayag na sumailalim sa DNA test upang malaman ang katotohanan sa kanyang pahayag. Si Anna Anderson naman ay lumutang noong 1920 sa Germany, isang Pole na lalong kilala sa tawag na Franziska Skanzowska. Nagawan pa ng pelikula ang kanyang pagpapanggap noong 1956 hanggang sa bandang huli ay nabisto na isa rin pala siyang dakilang impostor. Professor on Air. Professor on Air. Okay, so bakit nagpapanggap na impostor? Anong layunin? Gusto nilang yung mga pakinabang ng isang prinsesa. O pag prinsesa nga naman, yung mga kaalyadong kaharian, tutulungan, hindi pababayaan, di ba? So masarap ang buhay. Kahit naman hindi ikaw yon, hindi tayo dapat nagpapanggap na ganun. Magpakatotoo ka na lang sa pagkatao mo. May mga katulad yan sa makabagong panahon yung halimbawa, nagpapanggap na pulis, nagpapanggap na doktor, Doctor of Education, nagpapanggap na Doctor of Medicine. Bakit? Para makapagsamantalan ako si Kuya Dax Medrano ng The Order of Fraternal Eagles, no? Ayaw ng ganyan, yung mga nagpapanggap. Okay, nagpapanggap na ganire, tapos pag nagsalita, tabingi pala. Okay, alam nyo mga kaibigan, maraming mahilig sa sport, adventure, di ba? Habol nyo po ba yung kakaibang sport at mga bagong adventure? Ang tanong ko is ganyan kasi ano kaya, subukan nyo kayang sumali sa mga tao na nahihilig sa tinatawag na extreme ironing. Oo, sa extreme ironing, nagdadala daw ng ang isang tao ng kabayo ng plancha at saka namamalansya ng paborito o baon nilang damit sa mga hindi pangkaraniwang lugar. Ang naturang danger sport ay obra daw gawin sa tuktok o gilid ng bundok, sa gilid ng sa bundok, sa tuktok, sa summit, sa gilid ng bangin o kahit sa kalagitnaan po ng go-kart racetrack. Gayunman, may iba na itinuturing ito bilang sport kundi hindi po bilang pampalakasan, hindi sport, kundi isang kulto na kung tawagin ay ironist na ang pasimuno po ay si Tony Hayam simula po noong 1980. Ang taga Yorkshire, England ay sinasabing na-impluwensya ng weirdo niyang kapatid na kahit sa camping at mga kagubatan mahilig mamalansya ng damit. Dito po naisipan ni Hayam na gawing kakaiba ang pamamalantsyang ito kung gagawin sa mga kabundukan, sa mataong airport, sa ibabaw po ng telephone booth at mga dressing room ng mga shop. Ayan. Engineer, halimbawa, sasali ka dito sa extreme ironing. Saan mo to gagawin? Halimbawa lang. Saan mo kaya? Ako, alam ko na kung saan ako, dadaling ko dun dadaling ko sa malapit sa bahay nang hindi pa nagbabayad sa akin sa utang niya. Ayan. Para at least tuturuan ko siya magtrabaho ng marangal para hindi utang ng utang at marunong magbayad, di ba? Hindi ko naman sinabing kukunin ko yung plancha, papasuin ko siya dahil hindi pa siya nagbabayad ng utang. Hindi naman ganun eh. Hindi talaga. Kayo, sa inyo gagawin kung sasali kayo sa extreme ironing? Hi kay Sir Aner Seraosen family ng New Zealand, Elmer Barreras and family nasa UAE, regards Aris Baldeo, Jonery Doliente, Marco Pedeliaga, Anthony Racal at Anthony Barcela. At hello kina Annalyn Rasco, Nelda Niego Cornejo, Sally Pacheco at Riza Madrigal. Pagbati po mula kay Tess Brillantes na napaka-thoughtful sa inyo. Hello kina Emma Lorna Manuel and family, Kim Eliza Su, Sheila De Jesus, Mark James Lorica Ado, MJ Hi, Coach June Fernando, Jill Gallardo at Coach Brian Abundo. Okay mga kaibigan,
Noong noong 1800s po, ha? Natanyag po ang manggagamot sa London na si Dr. Robert Liston at nabansagang 30-second amputation doctor. Nangyari kasi ay kaya niyang kumpletohin ang isang operasyon sa loob lamang ng kalahating minuto para sa isang pasyente na kailangang putulan ng parte ng katawan na infected o apektado. Siya po'y isa sa mga sikat na doktor noon na mabilis mag-opera na dahilan upang mabawasan ang takot at trauma ng isang pasyente na kailangan maputulan. Bago mag-opera, hawak-hawak pa daw ni Liston ng isa sa mga patalin na gagamitin sa operasyon at saka sasabihin sa mga karap na, "Sige! Orasan niyo ako!" Ganun siya ka-confident. Gayunman, ang bilis kong minsan ay maaaring magdulot ng pagkakamali at kapabayaan. Sa isang kahindik-hindik na pangyayari, mga kaibigan, may pinuputol na paa si Liston at upang mabit ang oras ay kasamang natahi, pasintabi po sa mga kumakain ha, na kasama pong natahi ang testicles o itlog ng lalaking pasyente. Sa pagmamadali, naitarak naman ito ang hawak na patalim sa isang assistant sa ospital bago naisaksak sa tiyan ng isa pang bystander sa operating room kung kaya't dinugo ito hanggang sa mamatay. Tatlo po lahat ang patay dahil maging ang pasyente ni Liston ay natuluyan makarang maimpeksyon. Ang naturang pangyayari, mga magulang, ay sinasabi nag-iisang surgery sa mundo na may 300% mortality rate. Hindi lang yan, sa isa pang operasyon na target matapos sa loob lamang ng 2.5 minuto, masyado naging excited si Liston kung kaya't nang i-chop ang hita ng pasyente ay nadamay pati po ang itlog ng pasyente. Namatay din ang isang batang lalaki dahil napagkamalang niyang skin tag ang bukol nito sa leeg na lumitaw na isa palang aneurysm ng carotid artery. Naku po, ang carotid artery ay major blood vessel o pangunahing daluyan ng dugo na nagsusupply po ng dugo sa utak, leeg at mukha ng isang tao. Engineer, pagkakailangan na, magpapa-opera ka ba sa ganito? Mabilis lang 30 seconds. Grabe ang iling ni engineer, no? Lumako tayo, engineer. Darren, sa ating tanong mo, sagot ko portion. Itanong mo kay Professor Willie. Itanong mo kay Professor Willie. Eto, merong tanong dito si Mary Jane Antonio of Gumbal, Iloilo. Saan po ba may kakaibang klase ng rocks o bato? Alam mo, makikita sa Thailand ang Hinsam 1 na ang kahulugan po ay Three Whale Rock. Three Whale Rock. Bakit? Ito yung rock formation na may 75 million years old na daw. Ayon po yun sa mga eksperto. Lutang po ang kagandahan nito sa mga kabundukan at kapag aerial view ay mistulang pamilya ng mga balyena ang itsura. Itanong mo kay Professor Willie. Galing naman kay Chelsea Sarmiento of Barcelona, Spain. Kumusta naman kayo dyan sa Europe? Ano po ba ang example ng swerte na ay malas pa? Walang iniwan dyan ang nangyari sa isang Chinese student na nakaligtas sa isang plane crash noon pong 2013. Opo, nakasurvive ang 16 years old na si Meng Yuan nang bumagsak ang sinasakyang Asiana Airlines sa San Francisco, California, USA. Bali-bali po ang buto ng babae at buhay. Kaso po ay nasagasaan ng truck ng bombero na pa-rescue. Hindi po tayo natutuwa doon. Honestly, God knows, hindi po tayo natutuwa. Siguro kasi yon hindi rin makatayo. Tsaka siguro yung charred body niya, no, hindi nakita. Kaya dapat yan lesson din yan sa mga nagre-rescue. Particular kayo yung dapat parang kumbaga sa bulkan, Darren, merong mga allowable radius zone na pagka dito, wag mo na kayong gugulong dyan. O bombahin nyo ng tubig o ng chemical nyo anti-fire from there. Kasi baka may mga nagkalat dyan ng mga iba pang mga survivor. Galing kay April Borja ng Magalang, Pampanga. Ang tanong niya, anong klase po ba ng phobia kapag takot ka sa may nangutang then hindi po nagbabayad? Abay, yan? Pasok yan sa tinatawag na yung chromatophobia o fear of money o takot sa pera. Kapag may ganyan ka, ay iritado at hindi mo mamamanage sa mabuti ang financial resources. Dapat sa mga ganyan ay engineer, ano dapat? Magbagong buhay na at magbayad.
Hindi yung hindi yung parang kailangan pang ipaliwanag mo kung bakit sila kailangan magbayad, no? Pakiramdaman eh, no? Bakit biglang nawala sa social media at tapos noong nangihiram, nangungutang, halos ipangako ang buwan at mga bituin, ha? Meron pang binibigay kunwari na collateral, tapos nung bayaran na, sila pa ang mataas ang tono ng pananalita, sila pa yung galit. Parang ikaw pa yung kailangan mag-adjust. Anong klase ba yan? Pagkakatiwalaan ba yan ganyan? Ako sa akin kasi, pag sira ka sa pera, bagsak ka na sa aking standard. Maniwala kayo sa akin. Okay, bagsak na kayo sa amin na engineer. Para po sa ibang katanungan at pang-research, mag-email sa willpera06@yahoo.com. Hello po kina Edna Anatalio, kina Baby Trilliana, Marilu Oldan. Hi Malu! Si VP Grace Rivera, si Lani Basa at Veda Darlene Chodoro. Hello din po sa mga opisyal at members ng Philippine Marines sa buong bansa. Yung ating pagka sinabi mong Marines, if you want to see the world, you join daw the Philippine Marines. Abay, malalim ang kahulugan yan. Sabihin, napakahalaga nila sa ating ginagalawang lipunan ng mga Philippine Marines. Lalo na, kumusta po, lalo na sa kanilang commandant, ang mahusay at may bearing talaga. Perfect example ng may bearing na si Major General Vicente Map Blanco. Ang mga mapagmalasakit na katuwang na sina Colonel Ashley Nastor, Colonel Armando Custodio, Lieutenant Colonel John Paul Hakla at Colonel Clifford Nicanor Basco. Colonel Clifford, mabuhay kayo dyan at salamat po. Tips to remember tayo. Tips to remember. Tips to remember. Ano ba ang mabibisang paraan upang mapatahimik ang iyong haters? Oo, kami ng mga kaibigan ko, ayaw namin ng ganyan. Mga peace-loving people kami. No? Kaya kapag toxic, iwas na kaagad. Minsan kahit wala kang ginagawang mali o masama, meron pa rin mga bashers at haters. Kadalasan kasi ay based on research, inggit o insecurities. Paano ba sila mapapatahimik? Una, ignore. Huwag mag-react o papatulan. Matuto ka dapat magpalampas, hindi lahat papatulan mo. Sayang nga yung time at energy. Maintain direct eye contact para consistent ang confident body language. Hindi yung para bang tipo ng ikaw ay talagang mabubuli, hindi mo alam ang ginagawa mo o weakling ka, ilagay mo sa lugar ang pagiging humble, hindi yung para kang lousing tingnan. Confident dapat, hindi overconfident. Ano pa? Focus ka sa achievements mo at kakayahan, hindi sa mga paninira. Ano mapapala mo doon kung iisipin mo yung paninira? May sasabihin mang matino sa'yo yung ayaw talaga sa'yo since time immemorial. Alalahanin mo yung nabigyan ka ng gold medal, ng certificate, natapos mo to na without help from someone, you were able to manage, di ba? O, ano pa? Palibutan mo ang sarili ng mga tao na positibong mag-isip para mas matibay ka at may matitinong tagapayo. Dahil kung minsan ang kinabukasan mo ay nakasalalay sa kung sino nakapaligid sa iyo. Pagka nga malas, talagang mamalasin ka pag masama yan napabarkada ka di ba? Kaya nga ang sabi, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ano pa ang tip natin? Unahin mo ang kalusugan. Hindi ang mga magpapastress kasi sayang nga yung iyong panahon sa walang kabuluhang bagay. Pinangunahin mo. Alam nyo, pagka kayo nagagalit, na-stress, may mga parte sa katawan, based on studies to engineer, na naaapektuhan yung atay mo, yung puso mo. Di ba sabi, pag mainit ang ulo mo, o high blood ka, o puso mo, di ba? So, relax ka lang, kampante, wag puro emosyonal. Mag-isip-isip din pag may time. Hayaan mong mga tagumpay mo magsalita para mapahiya sa mababaw nilang pinagkakaabalahan. Tingnan mo, habang sila sinisiraan ka, hinihila ka pababa, ikaw nandun ka na, nasa likod mo pa sila. Kasi busy sila sa mga walang kawawaan. Ikaw, busy ka sa iyong mga tinatrabaho na may kabuluhan. Makes sense. Ano pa? Mahusay na tingnan ang constructive criticism at focus ka sa mga target. Minsan isipin mo din, ba't kaya niya nasabi yun? Ganito kaya yan ay kalaban mong maituturing or kaibigan mo, hindi masyadong kaibigan, plastic na kaibigan, or fair weather friend.
Meron kasi kaibigan lang pag may mapapala sa'yo di ba? Pag wala ka, wala din yan tingnan mo rin kung ba't niya nasabi yun. Bakit kaya niya nasabi yun? Anong nagtulak sa kanya? At pag-aralan mo, baka naman meron ka rin kailangan baguhin. At minsan, sinasabi natin ang mga tao, kailangan magbago para umayos. Isaalang-alang din natin, baka naman minsan kailangan tayo na ang magbago para maging okay, di ba? Lahat ng avenues, i-exhaust natin lahat, i-check natin lahat yan. Yan po ang ating tips to remember. Hello kay Joe Tikwala at sa Tikwala family at sa lahat ng mga kaibigan ni Suzuki Isang na ngayon ay nanonood dyan sa Japan at dito sa Pilipinas. Salamat po. Okay, paano ba maiiwasan na matakot kapag solo ka sa bahay? Pakinggan nyo to mga estudyante, lalo na yung mga magugulatin o sobra sa kape. Darren, nagsosolo ka lang dito minsan, di ba? Nag-iisa ka lang? Parang may nasa likod mo, Darren. Okay. Para maiwasan yung takot kapag solo sa bahay, iwasan ninyo yung madalas sa panonood ng horror movies. Kagaya nung ako may napanood na yung The Ring. Sabi ko nga sa inyo, yun ang huling horror movie na pinanood ko saan ka nakakita? Akala ko sing-sing lang yung ibig sabihin ng pelikula. Biglang merong babaeng ambuke nasa harapan, si Sadako. Lalabas sa TV, gumagapag ng parang garalgal. Sino makakatulog na matino doon? Lalo't solo ka sa bahay. Huwag mo nang gugunitain pa. Huwag mo nang i-memorize. Yung mga estudyante, yung test nyo na lang ang alalahanan ninyo, reviewin. Buksan lahat ng ilaw. Buksan lahat ng ilaw. Kung ikaw ay medyo takot, para medyo may kakampi ka. Kahit yan sa CR, patulan mo. Baka mamaya, hindi sa TV lumabas yan, doon sa toilet bowl. Hirap yan. Iwasang nagtititingin sa dilim. Lalo na sa ilalim ng kama. Sa mga sulok, sa basement ng bahay, kisame o likod ng makakapal na kortina, kahit pa sa mga manika. Darin, pagka ganong may manika, dapat sila, hindi na nila tinititigan yung manika. Baka mamaya biglang gumalaw yan di ba? Libangin ang sarili ng mga funny movies, yung comedy. Yan favorite ko dyan, sinabitoy Pero minsan, pag meron kayong kaibigan o kaklase na mukhang komedyante at nakakatawa, tingnan nyo lang, baka matawa na kayo. Tawagan ng isang kaibigan na matino, hindi yung tatakutin ka lalo, yung papayuhan ka. Kampante ka lang, relax hindi yung hala, meron nasa likod mo. Meron ganun tatakutin ka pa lalo. Be productive. Idleness gives room for doubts and fear. Kinakailangan busy kayo at mag-exercise. Kapag may naririnig na kakaiba, mga ganon, isipin mo na guni-guni mo lang yun at pumayapa. Keep yourself busy. Magbasa siguro kayo ng libro. Alam niyo po ba kung gaano kalaki at gaanong panganib ang dulot po ng tsunami? Noong April 24, 1771, nanalasa po ang isa sa mga naging pinakamalaking tsunami na 5 beses ng laki ng Statue of Liberty dyan po sa New York. At resulta po ito ng Yaeyama Great Earthquake na tumama sa Ryukyu Islands. Karamihan po ng parting yan ay nasa Okinawa. Umabot po sa mahigit 13,000 ang patay at maraming nawasak na tahanan at gusali. Ang Statue of Liberty po ay 93 meters ang taas. Katumbas po yan ng 305 feet. So, 305 feet times 5, ibig sabihin po yan ay 1,525 feet, no? Kasing taas po yan ng Central Park Tower na isa sa mga skyscrapers dyan po naman sa New York. Yan. Okay, paano po ba kayo kumain ng goto o ng soup? Paano? Nilalagyan nyo ba muna ng patis? Nilalagyan nyo ba muna ng bawang? Kalamansi o toyo? Abay, kung nabubuhay lang po si Thomas Edison at gagawin nyo ang ganyan sa harapan niya, baka bagsak na po kayo sa kanyang paningin o sa kanyang mentalidad. Sino ba si Edison? Ito po ay American inventor siya na sinasabing lumikha ng bumbilya, phonograph,
at motion picture camera. Sa sobrang talino po ni Edison, meron daw itong kakaibang paraan ng interview at pagsubok sa mga nag-a-apply sa kanya ng trabaho para malaman kung sino ba nag-iisip at pasado. Napag-alaman na pagdating pa lamang ng job applicant sa opisina ni Edison ay bibigyan sila ni Edison ng isang mangkok ng soup o mainit na sabaw. Sa kanya oobserbahan kung sino sa mga ito naglalagay kaagad ng asin o paminta bago patikman o kainin ng inihaing soup. Pangkaraniwan, subalit binigyan ito ng pagkakataon si Edison na malaman kung sino sa mga aplikante ang analytical o gumagamit na mabuti ng kanilang isip. Inaasahan niya na titikman o higupin muna ng aplikante ang sabaw para malaman at sabihin kung ito ba'y tama ang timpla o matabang. Kapag nilagyan mo kaagad ng seasoning ang sabaw mo bago kainin, bagsak ka na kay Edison. Hanap ka na ng ibang a-applyan. Ikaw, engineer, pagka mayroong lugaw, nilalagyan mo ba kaagad ng o tinitikman mo muna? Palagi ko, ako, wala yan. O, kaya ito'y, nakapasa sa engineering licensure examination eh. Wala siyang condiments na nilalagay, oo. O safe nga naman kasi kung maalat di ba? Minsan napapasobra. Meron pa nga ganito, engineer no? Naglagay ng paminta, naglalagay, ginaganon. Natanggal yung takip, ayun, ayun, sakit ang inabot. Hindi tumitingin, hindi attentive sa kinakain niya. Naggaganyan, no? Yung paminta. Natanggal yung takip, sabay subong ganyan. Yung pala, bolto na ng paminta yung nilagay niya. Kumbaga sa nagdadrive, eyes on the road, not on the legs. Not on something else. Akala po ng iba puro hirap lang at panganib ang kinakaharap ng mga gladiators sa kanilang ginagawa sa Roman civilization. Pero ang totoo ay higit pa sa kalayaang inaasam ang natatamo nila sa sandaling manalo sa anumang pagsubok sa arena. Kapag gladiator noon, ikaw ay armadong mandirigma na nag-e-entertain sa mga manonood ng diyan po sa Roman Republic at Roman Empire. Umaharap ka at sumasagupa ka sa mga kapwa mababangis na gladiators, mga hayop, kagaya po ng leon, tigre, at iba pang mga kriminal. Mukhang puro hirap lang ba yung kanilang pinagdadaanan? Kapag ikaw ay gladiator. Kapag ikaw pala ay mahusay na gladiator, sa kabila ng hirap, ikaw ay celebrity, sikat ka noon. Katunayan, nagiging endorser sila ng ilang mga produkto kagaya ng laruan. Karaniwang makikita ang mga batang Romano na naglalaro ng mga yari sa clay ng gladiators at mabibili ito sa 4 na sulok ng imperyo. Ang pawis ng mga gladiator ay nagsisilbi din daw aphrodisiac o parang substance na nagpapasigla sa sexual desire o sexual behavior ng isang tao talaga. Dahil dito, ang kanila pong pawis ay inihahalo ng kababaihan sa kanilang skincare products noon. At sinasabing lapitin daw ng mga babae kapag ikaw ay isang mahusay na gladiator. Pagka chick boy, mahirap yung gladiator, no? Inabot daw po ng 2 taon ang pagsakop ng United Kingdom sa Pilipinas na bahagi ng pinalawak na 7 Years' War sa pagitan ng Britanya at France. Ayan, kasi yung iba ang alam lang, no? Ang alam lang, di ba? Yung sinakop tayo ng mga Hapon. Ilang taon tayo sinakop ng Hapon under the Greater East Asia Prosperity Sphere? 3 taon, engineer, di ba? Ang mga Kastila, ilang taon? 333 years. Yun lang ang alam. Ang mga Japanese, 5 decades, ang isang dekada, 10 taon, di 50 years, di ba? Hanggang sa tayo makalaya under sa paunti-unti yung Commonwealth Government. Pag sinabi mong Commonwealth Government, inihahanda tayo for parang preparatory government yan no? Ihahanda ka kung kaya mo bang magsolo na, di ba? Pero hindi alam ng iba, sinakop din tayo ng mga British. Inabot po ng 2 taon ang pagsakop ng UK sa Pilipinas na bahagi ng pinalawak na 7 Years' War sa pagitan ng Britanya at France. Sinakop po ng UK ang Maynila at ang ilang pantalan sa Cavite na noon ay hawak ng mga Kastila makaraang makisawsaw sa naturang digmaan ng Spain. Napagalaman na nang himasok ang Spain sa 7 taong digmaan ng UK at France bilang pagpapatunay sa alyansa nito para sa mga kakamping Pranses kasunod ng mga pagsalaki ni George Washington sa mga French colonies dyan po sa North America. Kung lakas po ng hukbo ang pag-uusapan ay nakakalamang ang Espanya sa UK noon. Subalit,
Pagdating sa hukbong pandagat ay namamayagpag ang mga British. Naku, magagaling talaga yung ano yan eh. Praktisado yun sa English Channel. Dagdag pa sa lakas ng UK ang kanyang control sa India kumpara sa Pilipinas na noon ay kolonya ng Spain na technically ay wala pong malinaw na Governor General noong 1762 makaraang mamatay ang pinakahuli na si Pedro Manuel de Arandia. Dahil dito mga kaibigan, mga magulang, mga estudyante, noong 1762 ay inatake ng British forces sa ilalim ni William Draper ang Pilipinas at kaagad nasakop ang Maynila na ang acting Governor General ay si Archbishop Manuel Rojo na wala naman pong nalalaman sa pakikidigma o armed conflict. Bagamat isinuko agad ni Rojo ang Maynila sa mga British, hinirang ng pinakamataas na hukumang Real Audiencia si Simon de Anda upang ituloy ang pakikipaglaban sa UK forces. Gayunman, sa ilalim po ng Treaty of Paris noong 1763, natapos po ang digmaan ng status quo ante bellum na ibig sabihin ay wala pong anuman naging pagbabago sa pagmamay-ari ng mga teritoryo. Napagalaman na ang pagkakasakop sa Maynila ay hindi na nalaman ng mga lumagda sa tratado, sa treaty, sa tamang panahon kung kaya't walang nabago sa estado ng kapangyarihan sa syudad. Noong 1764, dumating po si Governor General Francisco de la Torre na dala ang kautusan galing London na ipaubaya sa mga Kastila ang pamamahala sa Pilipinas kung kaya't sumunod ang mga British at ganap na natuldukan ang kanilang pananakop sa Maynila. O ayan ha, karagdagang kaalaman yan. Usrey Abdul, magandang umaga sa iyo at sa mga kamag-anak mo sa Zamboanga, mga nanonood. Si Mirna Abrera, sina Ate Mirna ng Santa Maria, Bulacan, ang Abrera family at ang mga Perez. At ganon din ay ang mga taga Parañaque, mga taga Caloocan, sina Carlos Capili Miranda Jr. Maraming salamat po. Okay, dumako tayo sa ating, para po sa yung mga ganyan, para po sa mga karagdagang kaalaman, lalo na tungkol sa science and technology, trivia, general info, sidebars of history, pangkalusugan, mga payo tips. Ang gagawin po ninyo, i-type lamang sa FB ang Prof on Air, like, follow, share, and subscribe on YouTube channel. Hello kina Janelle Nava Belan and family, Lori Vince Mensurado, Jose Joel Octavio, si BFF Rap Dominguez and family at Wesley Jonas Pepa. Maraming salamat po. Dumako tayo, Engineer Darren, sa ating Payong Teacher. Payong Teacher. Payong Teacher. Payong Teacher. Yung po mga nakasubaybay sa Facebook Live, kasama po si na Teacher Luz Manalang, Roger Manalang, salamat po sa inyo ha, pati mga estudyante ng Philippine Normal University, ang mga taga PCU Manila, pati po mga nasa Cavite, ang mga taga Ateneo Dinaga sa Bicol na nanonood po, pati na po ang mga taga Mindanao State University. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Yung mga hindi ko po nabati sa susunod na Sabado, lagi naman po dahil kayong pinakamahalaga sa amin. Galing po kay Emily of Cebu City. Kumusta sa inyo dyan sa Visayas region? Prof, CPA po ako na kamakailan lamang ay nag-celebrate ng birthday, Certified Public Accountant. Happy naman sana kaso medyo hindi kami nagkikibuan ng isang kapitbahay ko ngayon. Mangyari kasi, allotted lang para sa 50 guests ang birthday ko sa compound na may guard, kaso may ginawa ang kapitbahay ko. Invited po ang kapitbahay ko na mabait naman sana, kaya lang nag-invite siya ng 3 iba pa na hindi ko naman talaga kakilala. At dahil wala naman sa usapan, naka-budget kami, ayaw ko mapahiya. Wala sa usapan na magbitbit ng hindi invited habang harang po sila ng guard at hinayaan ko na sila na lang ang mag-usap. Hindi po pinapasok ang mga kasama niya na isang babae at 2 lalaki na hindi pala naman niya kamag-anak. Mga kakakilala rin lang at yung 2 lalaki ay pagkalalaki po ng tiyan na mga mukhang mga manginginom talaga. Hindi na rin po tumuloy sa parting kapitbahay ko at after na mag-text ng maaanghang na text messages, hindi po kami nagkikibuan ngayon. Ano po ba ang tama na gawin? Emily, kay payat yan o parang buntis sa laki ang tiyan na lalaki, wala namang problema kung invited talaga.
Wag na natin laitin pa kung ano itsura ng sangkot sa concern mo, lalo't hindi na rin naman nakapasok at nakakain. Minsan may ganun hindi na nga nag-aboloy sa patay, siniraan pa yung pumanaw, di ba? Tahimik na lang, sabi mo na lang lalaki. Okay na yon. Ang masasabi ko lang, mali ang kapitbahay mo na siya lang ang invited at for 50 persons ang budget mo, pero nagbitbit pa siya. Kung maayos na napaliwanagan mo at parang siya pa ang galit, be it. Huwag ka na mag-i-invite ulit ng ganyan, nagyayaya pa ng matatawag na gate crashers. Kung maayos siyang kapitbahay, mauunawaan niya ang paliwanag mo at bibigyan ng puwang ang anumang katwiran. O mali nga naman. Kasi dito sa PS ni Emily, nakalagay, ang bukod sa yung talagang nakabudget, talagang good for 50 persons. Anong nangyari? Yung kapitbahay, nagbitbit ng iba pa. Dapat kinakapa din natin yung ating kakilala o kaibigan. Baka kaya talagang kinakailangan meron ganun mga RSVP, mga necessary na ganun. Baka kaya nila kinokontrol dahil siguro gusto lang na nandun ka, kaya lang nililimitahan nila yung tao. Kasi mahirap minsan sa gate crashers, kung sino pa darin ang gate crashers, yan yung may malalakas kumain di ba? May kilala ako na hindi invited, nakatatlong balik doon sa lechon, hindi na matiis nung hindi na matiis nung isa sa mga housemaid doon, nilapitan na yung tao, engineer. Sabi, "Sir, marami pa akong kakain." Di ba nakakahiya yun? So, pagka gate crasher ka, dapat ready ka rin sa mga ganon. Baka mamaya masita ka. Maraming salamat po sa mga nakatubag natin today mula sa IT, Engineering Department at Creative Team ng Radyo Pilipino Media Group. Ito po naman si Willie Perez na nag-iwan ng mensahe, aasenso ka mula sa panlalaman sa kapwa, subalit hindi mo aanihin ang tiwala at respeto ng lipunan. Aangat ka mula sa nakaw pero wala kang lusot sa parusa ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Matuto tayong lahat. Professor on Air. Professor on Air. RPMT. Kabahagi mo, Radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMT.